we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Salpukan ng garong at motorsiklo sa Kalasyaw, Pangasinan, nahuli kam. SUV, sumalpok sa railings ng tulay sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Shabu na palutang-lutang sa dagat, natagpuan sa bahagi ng Cagayan at Ilocos Norte. At Love Lock at Sunset Bridge, tampok sa tail dike na ginagawang parke sa Minalin, Pampanga. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang arem na imbaga malembaya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Patay ang 52 anyos na rider matapos mabundol ang tumatawid na aso sa kalsada sa Kalasyaw, Pangasinan. Nakaalerto si Russell Simorio. Patay ang 52 anyos na si Alfredo Sarmiento matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa papatawid na aso sa kahabaan ng Barangay Doyong, Kalasyaw, Pangasinan. Alas 4 ng madaling araw kahapon, July 11, nagtamo ang biktima ng matinding sugat sa katawan. Malakas yung impact at the same time, hindi kasi siya nakasuot ng helmet, napagod yung ulo niya doon sa kalsada. Labis ang paghihinagpis ng pamilya sa sinapit ng biktima. Papunta raw sana sa ospital ang biktima para magpa-dialysis sa iniindang chronic kidney disease nang mangyari ang aksidente. Biglaan hindi namatay sa dialysis niya, sa isang iglap lang. Yun lang ang nangyari sa kanya. Siyempre, nalungkot kami. Inaalam ng otoridad kung sino ang may-ari ng asong pagala-gala sa kalsada. Pero yung sa may-ari po hindi na namin nalukit. Hindi taga rito yung aso sa barangay, malamang. Kasi wala namang nag-report na may nawawala silang aso. Sa parehong barangay, sa pulsa CCTV, ang salpukan ng garong at isang motorsiklo pasado alas 7 kagabi. Papasok sa kaliwang kanto ang garong. Saktong paparating naman ang motorsiklo na nasa tamang linya. Ayon sa barangay council, hindi nagminor ang driver ng garong. Nagpapagaling na sa ospital ang sugatang rider. Ligtas ang driver ng garong. Kasama si Henry Domensil, Russell Simorio. One North Central Luzon. 11 magkakamag-anak na nasawi sa aksidente sa Abulog, Cagayan, magkakatabing nakaburol sa kanilang lugar sa Alakapan, Cagayan. Nakatutok doon live si Ivy Hernando. Ivy? Chris, narito tayo ngayon sa Alakapan, Cagayan kung saan inilagak ang burol ng 11 miyembro ng isang mag-anak na nasawi sa aksidente sa bayan ng Abulog. Magkakatabi ang mga kabaong sa burol ng 11 magkakaanak na nasawi sa banggaan ng pick-up at bus sa Abulog, Cagayan kahapon. May libing dalang nga nasayat, ma'am. Tapos anda kaming ito nga baybayan nga nabati nga pamilyada. Nagsakit para kanyami, tinawalan di kastoy nga pamilya. Desidido raw ang pamilya na magsampa ng reklamo. Wala pang pahayag ang driver ng bus na nagpapagaling sa ospital. Itutuloy namin, ma'am. Para matulungan naman kami, lalo na sa mga kabaong nila. Wala pang mga yan, ma'am. Kaya't ko lang natulungan na kami. Hindi nakakwa kanyada. Awang matipagpabasulan mi kanyada, ma'am, yung tikayat ko lang tulungan da kami hanggang may libing da. Sa kuha ng CCTV na hawak ng pulisya, makikita ang pagdating ng pampasahirong bus. At maya-maya pa, makikita rin ang diretsyong pagtawid ng pick-up sa kalsada, kaya nagkasalpukan ang dalawang sasakyan.
Sa kabilang anggulo ng CCTV, halos hindi na makita ang pick-up na sumalpok na pala sa talipapa. Kita rin doon ang ilang biktimang tumilapon. Ayon sa PNP, posibleng hindi na malayan ng driver ng pick-up na nasa intersection na sila ng National Highway. Ganun po yung nangyari, hindi niya namalayan na nasa highway na sila. Kasi kung nasa highway ka, dapat intersection yun, kailangan magpreno ka. Ayon sa PNP, lumapit na sa kanilang himpilan ang DPWH, LTO at HPG kaugnay sa paglalagay ng traffic signages sa lugar. Samantala, magpapaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Alakapan sa mga naulilang pamilya. Meron kaming cash assistance dito and at the same time nakakalungkot yung nangyari, no? Halos buong pamilya yung namatayan dyan. So siguro mas dadagdagan pa natin, no? Yun nga, sabi mo hanggang sa mailibing sila, tutulong po tayo. Ang kumpanya naman ng bus, handa rin naman magpaabot ng tulong sa mga naulilang kaanak ng mga biktima. Chris, kaugnay sa paglalagay ng road signages, personal na nabanggit sa atin ng isang grupo ng mga negosyante sa bayan ng Abulog ang planong paglalagay ng barikada sa intersection kung saan nangyari ang aksidente bilang gabay na rin ng mga motorista. At yan muna ang latest mula rito sa Alakapan, Cagayan. Chris? Maraming salamat, Ivy Hernando. Shabu, natagpo ang palutang-lutang sa dagat sa Cagayan at Ilocos Norte. Naka-alerto si Jeric Pasilyao. Isang bloke ng shabu ang nakitang palutang-lutang sa dagat sa Claveria, Cagayan. Ayon sa pasukin PNP Maritime, nagsasagawa sila ng seaborne patrol noong Miyerkules nang makatanggap ng impormasyon na may mangingisdang nakakita ng isang bloke ng shabu na nakabalot sa plastic. 26 nautical miles ang layo mula sa Claveria, Cagayan. Nakitaan din ng Chinese characters ang plastic. Kapareho ng nakuhang shabu sa karagatang bahagi ng Burgos, Ilocos Norte. Tumitimbang ang shabu ng mahigit 995 grams na nagkakahalaga ng 6.7 million pesos. Bibigyan daw ng lokal na pamahalaan ng pasukin ng gantimpala ang mangingisdang nagsurrender ng naturang iligal na droga. Isang bloke rin ng shabu na halos 7 milyong piso ang halaga ang natagpuan sa dagat ng Barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte, pasado alas 4 ng hapon kahapon. Nabalot ito ng plastic na may markings ng Chinese character. Kaparehas din ito ng natagpuan sa bayan ng Burgos at Claveria, Cagayan na halos magkakapareho ang timbang. Bibigyan din daw ng reward money ang mangingisdang nagsurrender ng shabu. Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Mahigit sa 10,000 benepisyaryo mula sa Central Luzon nabigyan ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. May ulat si Joan Punsoy. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamimigay ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda kabilang ang kanilang pamilya sa Pampanga. Kilalang kilala po natin na ang inyong mga pagsisikap at ang nagbibigay ng pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Mahigit 10,000 ang kabuang bilang ng benepisyaryo mula Region 3, kabilang sa ipinamahagi sa sektor ng agrikultura ang iba't ibang farm inputs, gaya ng makinarya, water pump, sprayer, pataba at iba pa. Bukod sa DA, namahagi rin ng assistance ang iba pang national agencies, kabilang ang DSWD, TESDA, DOLE at BIFAR. Mahigit 313 million pesos ang inilaang pondo para sa iba't ibang assistance mula sa iba't ibang national government agencies. Ilan sa dumalo ang mga magsasakang katutubo o AITA. Higit daw nilang kailangan ang mga kalabaw sa pagsasaka sa bundok, pero magagamit naman daw nila ang 10,000 pesos cash assistance para sa pagbili ng pataba, mga araro, itak at iba pang panlinis sa kanilang sakahan. Malaking tulong na rin po yun kasi kung bibilhin mo rin po yun medyo may kamahalan din. Yan po kasi ma'am, nagagamit po yan sa kapatagan ma'am. Kaya kami ma'am, sa bundok po talaga kami. Ang pinakakailangan lang po namin is kalabaw, tapos yung gamit po ng asarol, pang-araro yan po yung pinakapangunahin kailangan po namin sa bundok. Naglaan din umano ang gobyerno ng 5 million pesos para sa rehiyon. Gagamitin daw ang pondo upang paghandaan ang magiging epekto ng tag-ulan at iba pang kalamidad. Puspusan din ang paggawa ng mga proyektong infrastruktura para mas mabilis na madala ang mga produkto ng mga magsasaka sa merkado. Central Luzon Link Expressway Phase 1 na mag-uugnay sa kalapit lugar ng Cabanatuan City at Tarlac City ay malapit na pong matapos. Samantala, nasa 73% na ang ating nagawa
sa Zambales section ng Santa Cruz, mga Tarem Road na magdugtong ng Zambales at Pangasinan. Mula Pampanga, kasama si Daryl Peralta, Joan Ponsoy, One North Central Luzon. Samantala, paglipana ng mga daga sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City, problema ng mga negosyante. May ulat live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa ngayon tuloy-tuloy ang declogging operation ng mga barangay officials sa mga drainage canal dito sa Magsaysay Fish Market. Araw-araw nagtitinda ng isda sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City si Mang Boy. Bukod sa closed sleeper, nakasuot pa siya ng medyas bilang proteksyon sa sakit gaya ng leptospirosis. Naglipa na raw kasi ang daga sa pamilihan. Kasi marami mga daga rito. Daga. Protection sa paa. Pero ayon sa mga opisyal ng barangay, kumpara sa mga nakalipas sa taon, kumonti na raw ang mga dagang makikita ngayon sa pamilihan. Sa kabila nito, iminumungkahi ng otoridad ang mandatory na pagsusuot ng bota ng mga negosyante. Lahat naman dyan nakabota eh. And then nung last time, nung part ng COVID, nagpapam kami. Ipis, mga ako natatanggal eh. Para iwas sa sakit. Tiniyak ng mga opisyal ng barangay na regular ang paglilinis sa mga drainage canal sa fish market. Paraan daw ito para maiwasan ang pagdami ng daga. Lagi rin nilang pinaalalahanan ang mga negosyante na panatilihing malinis ang kanilang lugar para hindi ito pamugaran ng daga. Chris, dahil panahon na nga ng tag-ulan at malimit din yung high tide, ay namamahagi na ng gamot laban sa leptospirosis ang mga barangay official. At kabilang sa kanilang binibigyan nga ng gamot ay ang mga negosyante dito nga sa fish market. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Good news, mga kapuso. Sa mga naghahanap po ng trabaho, pagkakataon nyo nang maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mataas na presyo ng pataba iniinda ng mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Dagdag pasanin daw sa mga magsasaka ang mataas pa rin na presyo ng pataba. Sa ngayon, nasa 1,450 pesos pa rin ang kada sako ng pataba. Mula ito sa dating presyo na 900 hanggang 1,000 pesos bago ang pandemya. Aminado ang magsasakang si Mang Armando ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan sa laki ng gastusin sa pagsasaka. Wala pang ulan tapos ka nang nagtanim. Maghihintay ka na lang ng mag-spray, mag-aabono, gano'n. Mahigpit ang monitoring ng Municipal Agriculture Office sa presyo at supply ng pataba na ibinibenta sa mga pamilihan sa bayan. Minomonitor din ng tanggapan ang mga magsasakang nakapagtanim ng palay. 90% of our farmer ay magtatanim ng palay ngayon. As of July 2024, 90% na rin sa mga magsasaka sa bayan ang nabigyan ng palay seeds. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Abo ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez inihatid na sa kanyang huling hantungan kagabi, July 11. May ulat si CJ Turida. Naging tahimik at pribado ang mga huling sandali sa burol ni Geneva Lopez sa isang chapel sa bayan ng Minalin, Pampanga. Si Geneva Lopez ang Kapampangan beauty pageant contestant na nadagpang patay kasama ang kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen sa isang quarry site sa Tarlac matapos mabalitang nawawala ng halos 2 linggo. Bagamat hindi na pinayagang makapasok ang media sa loob ng viewing chapel, base sa ipinaskil na karatula, makikita mula sa labas ang pakikiramay mula sa mga kaanak, kaibigan at mga mahal sa buhay ni Geneva. Nagkaroon ng worship at testimonial para sa namayapan nilang mahal sa buhay. Pasado alas 8 kagabi, suot ang puting damit. Hinatid ang mga abo ni Geneva sa huli niyang hantungan. Personal na nakausap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang ama ni Geneva. Bagamat hindi na nagpaunlak ng panayam sa harap ng kamera,
Sinabi niyang payapang hinatid ng pamilya ang mga abo ni Geneva sa columbarium. Nagpaabot din ng pasasalamat ang best friend ni Geneva sa mga nakidalamhati. Samantala, kasama ang kanyang mga mahal sa buhay at kaibigan, inilibing na rin si Yitzhak pasado alas 6 ng gabi sa Israel, partikular sa Mishor Adumim, Jerusalem. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, dating tambay sa gaming arcade nagtapos bilang valedictorian ng batch 2024 sa isang universidad sa Batac City, Ilocos Norte. Kilalanin sa report. Sa gaming arcade ibinuhos ni Godofredo Bumanglag IV o mas kilala sa tawag na G-Boom ang kanyang pangungulila sa yumaong ina. Ito raw ang kanyang naging paraan para labanan ng lungkot. Ibinaling din ang kanyang panahon sa pangungulekta ng anime toys at items ng mga sikat na K-pop artist. Sa halip na mag-aral sa kolehiyo, umikot ang mundo niya sa paglalaro at paglilibang para takasan ang realidad na wala na ang kanyang ina. Parang outlet namin para hindi kami makaranas ng stress o yung depression. Tapos, doon sir, naglalaro lang kami pero hindi talaga maiiwasan na isipin mo talaga na wala na si mama. Kaya sabi ko parang this is not helping talaga sa aking growth. 2 taon man siyang huminto sa pag-aaral, hindi ito naging hadlang para ituloy ang ipinangako sa yumaong ina na tapusin niya ang kanyang pag-aaral. Kumuha siya ng kursong Bachelor of Arts in Communication at nagtapos na magna cum laude. Sa lahat ng graduates, nakakuha siya ng 1.28 na general weighted average, kaya siya rin ang batch valedictorian. Hindi raw naging madali ang lahat. Pagkatapos ng 4 na taon ng sakripisyo at pagpupursige, sino ang mag-aakala na ang dating tambay lamang sa mga gaming arcade ay magtatapos sa kolehiyo bilang valedictorian sa isang universidad sa Ilocos Norte? I don't want you to see me as your class valedictorian. I want you to see me as a reminder that life is not a race. Sir. Kasi 25 years old and it's the only time that I graduated. Kaya ang payo ni G-Boom sa mga kabataan na nawawalan ng pag-asa sa buhay, ipagpatuloy lamang ang pagkamit sa pangarap anuman ang pinagdaraanan. Find your inspiration, sir. Find your motivation. Tapos it's okay to rest. Tapos find an outlet for you to release yung mga negative feelings. Tapos pag ready ka na, go na, sir. Alay ni G-Boom sa namayapang magulang at sa mga kapatid na umalalay at sumuporta sa kanya sa panahong siya ay huminto na mangarap sa buhay hanggang sa magtagumpay. Jarek Pasilyaw, One North Central Luzon. NCAA Season 100 magsisimula na sa September 7. Naritong report. Mas kaabang-abang, mas kapanapanabik at mas puno ng energy ang aasahan daw na Season 100 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA na magsisimula na ngayong 7 ng Setyembre. Isinagawa ang turnover ceremony ng NCAA season host mula Jose Rizal University sa Lyceum of the Philippines University. Dinaluhan niya ng mga pinuno ng member schools at ni GMA Integrated News Senior Vice President at Head ng GMA Regional TV at Synergy na si Oliver Victor B. Amoroso. Season 100 ay to make it the most exciting season. Ang LPO ay ang pinakabata na school member ng NCAA. Kaya kami will be looking up to our kuyas, the older members of the NCAA. Lalo rin daw bubuksan ang kamalayan ng mga estudyante at publiko tungkol sa NCAA para lalong tangkilikin. Maglulunsad din ng coffee table book at sa kauna-unahang pagkakataon, magdaraos din daw ng torch run ang mga member school. It is important that schools support the NCAA because schools are featured not only in terms of the extracurricular activities but how we can actually promote the development and nurturing of character as well as lifetime skills or lifelong skills that can be used by the youth when they become professionals. Pinag-aaralan din ang pagdaragdag ng bagong sports event sa kasalukuyang 16. Samantala, pinarangalan din ang best performing schools sa Season 99. Ang San Beda University na may 7 championship para sa senior division at ang University of Perpetual Help System Delta na may 4 na championship para sa junior division. CJ Torida, One North Central Luzon.
Mahigit 1,000 kaso ng dengue fever na itala ng CHD-1 sa unang 6 na buwan ng 2024. Naritong report. Pinaigting ng Center for Health Development Region 1 ang kampanya kontra dengue. Sa pinakahuling datos ng CHD-1, pumalo na sa 1,242 ang naitalang kaso ng dengue mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Pinakamataas ang naitala sa Pangasinan na may 654 na kaso. May 44 na kaso naman sa Dagupan City. Fortunately sir, mayroon po tayong 4 na reported na namatay po dahil sa dengue. At po ito ay nasa probinsya po ng Pangasinan. 9 na bayan at 1 lungsod sa Pangasinan ang kabilang sa dengue watch list. Si Aling Elsa sa barangay Bunlag, Calasiao, panay ang linis sa kanal na katabi ng kanilang bahay. Sinisiguro niyang walang naipong tubig na posibleng pamahayan ng kiti-kiti. Mahirap, malaking gastos din pag na-ospital. Kaya palaging malinis ang kapaligiran. Pero paglilinaw ng CHD-1, mas mababa ng 25% ang naitalang dengue cases kumpara sa datos sa parehong panahon noong 2023. Gayunman, paalala ng otoridad, huwag nang hintaying lumala ang sintomas ng dengue gaya ng mataas na lagnat at pagkakaroon ng rashes sa katawan bago pa magpakonsulta. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. SUV sumalpok sa railings ng tulay sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Driver nakaligtas. Tutukan sa report. Sumadsad sa damuhan sa gilid ng kalsada ang SUV matapos mawalan ng preno sa Barangay Road ng Santo Domingo, Ilocos Sur umaga ng July 11. Ayon sa PNP, dumulas ang sasakyan sa bakal na tulay hanggang sa sumalpok sa railings. Nag-apply siya ng brake at subsequently hindi niya na-control yung handle niya. Siguro nagmamadali din siya kasi papasok siya ng trabaho. Umulan daw sa gabi kaya madulas ang tulay. Ligtas naman ang driver ng SUV ayon sa PNP. Panawagan ng autoridad sa mga motorista. Ngayon pong tag-ulan, dapat po sana be a defensive driver lang. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Nagikot ang mga otoridad sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City upang ipatupad ang bangus labeling sa mga ibinebentang bangus sa pamilihan. Para nito upang matiyak na ang mga binibiling bangus ay tatak Dagupan. Nilagyan din ng label ang mga banyera upang malaman kung saang lugar galing ang ibinebentang bangus. Katuwang ng lokal na pamahalaan ang DTI Pangasinan sa pagpapatupad ng programa upang maprotektahan daw ang mga consumer. Bukod sa paglalagay ng label, inihihiwalay rin ang pwesto ng mga bangus na galing sa Western Pangasinan. Expansion sa digital payment tools patuloy na isinasagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sundan sa report. Patuloy na hinihimok ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang publiko na tangkilikin ng digital payment tools. Ayon sa BSP, palalakasin daw ng digital payment ang pananalapi para sa ekonomiya ng bansa. Sa sinagawang media information session sa Dagupan City, inihayag ng BSP na naabot na ang target na ilipat sa 50% ang lahat ng retail payments mula sa cash patungo sa digital channel. Very aggressive yung pag-increase natin of digitalization. And for the 2023 report, we are seeing optimistic results po kasi yung target natin is hitting the 50%. Kasabay ng pagpapalawak sa digitalization, ang panawagan sa publiko na mag-ingat laban sa online fraud at online scam. Patuloy raw na nakatatanggap ng reklamo ang BSP kaugnay nito. Bagamat tiniyak ng BSP na matatag ang legal framework sa client information protection. Pero pinakamahalaga pa rin daw ang personal na pag-iingat sa sariling account. You have to safeguard your own account So huwag kang mag-share ng mga personal information, especially yung mga PIN, mga OTP, kahit nga family member, di ba? Kabilang sa tips na ibinahagi ng BSP ang pag-iwas sa pagbibigay ng PIN at OTP sa mga kahinahinalang tawag. Iwasan din ang pagbibigay ng personal na impormasyon sa mga promo na inaalok sa iba't ibang lugar. Iwasan din ang pag-click sa mga promo online. Marami sa mga scam, or akala nating scam, it's the result of unsafe practices nung
nung user mismo. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Namonitor na ang pagtaas ng antas ng tubig sa ilang dam sa Luzon. Sa pinakahuling dam information ng DOST Pag-asa, tumaas ang water level ng Ipo Dam sa Bulacan, Ambuklao at Binga Dam sa Benguet, Pantabangan Dam sa Nueva Ecija at Magat Dam sa Isabela. Bumaba naman ang water level ng Angat Dam sa Bulacan at San Roque Dam sa Pangasinan. Nasa 70 mga buntis, kabilang na ang mga first-time mom, ang nabigyan ng libreng vitamins sumailalim sa libreng blood testing at blood typing. Mula yan sa isang non-government organization at rural health unit ng HN Nueva Ecija. May nakatanggap din ng libreng diaper, wipes at milk storages. Nagsagawa rin ng seminar sa breastfeeding at tamang pag-aalaga sa mga sanggol. Layon ng programang Strong Mom na maging ligtas ang pagbubuntis at maging malusog ang sanggol sa sinapupunan ng kanilang mga ina. Laking pasasalamat naman ng mga nanay, lalo na sa kanilang mga natanggap na regalo at natutunan sa nasabing programa. 20 anyos na estudyanteng tubong Pangasinan nag-uwi ng gold medal mula sa World Championships of Performing Arts sa US. Atin siyang kilalanin sa report ni Russell Simorio. Balik bansa na ang 20 anyos na Pangasinan pride na si Rich Adrian Riel na sumabak sa international competition sa California, USA. 12 araw na namalagi sa Amerika si Rich Adrian na tubong Alcala, Pangasinan. Siya ang nag-iisang Pangasinense sa kabuuang 67 na delegado mula sa Pilipinas na sumabak sa 2024 World Championships of Performing Arts, isang international talent event na magtatagisan sa iba't ibang kategorya tulad ng singing, dancing, acting at modeling. Nag-uwi ng 2 gintong medalya si Rich Adrian para sa vocal solo with a company category. Siya rin ang hinirang na division champion para sa rock and open category. Talagang mahirap po kasi po sobrang gagaling po ng mga other countries, tapos yung mga kasama ko pa pong mga Pilipino sobrang gagaling po nila. And hindi ko po in-expect talaga. Kwento ni Rich Adrian, hindi biro ang pinagdaanan niyang pagsasanay bago sumabak sa kompetisyon. High school siya nang madiskubre ang talento sa pag-awit. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Ang tagumpay ni Rich Adrian sa international stage, alay raw niya sa kanyang yumaong ama na itinuturing niyang mentor. Parang sila po yung naging foundation kung bakit ko po nagustuhan tong music. Pinasok po nila ako sa music school, tapos nung tumanda po ako ng tumanda, parang na-appreciate ko po yung mga ginawa po nila sa akin ng kabataan ko. Hindi lang karangalan sa bansa ang tagumpay ni Rich Adrian, kundi magsisilbi siyang inspirasyon sa iba pang kabataan na ilabas at ipakita ang kanilang talento sa buong mundo. Kasama si Henry Dominsil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Lovelock at Sunset Bridge tampok sa Tail Dike na ginagawang parke sa Minalin, Pampanga. Silipin sa report. Tail Dike turned to a park. Ito ang tampok na atraksyon ngayon sa Minalin, Pampanga na kung tawagin ay Sunset Park, ang dating dike na daanan mula sa Santo Tomas at Minalin papuntang Guagua at Bacolor. Binuhay at isa ng paboritong tambayan ng magkakaanak at barkada. Mabighani sa mala-picturesque view ng sunset sa hanging bridge na puno ng mga ilaw. Pwede rin tumambay sa mga bench o kaya maglagay ng love lock with your loved one sa bridge. Ay maganda po. Bakit nga? Naaliw at nalilibang ng mga tao na mamasyal po dito. Pwedeng mag-relax yung mga tao, maganda na yung place, nakakapag ng family bonding. Maganda kasi tinaw naman pagdaan mo dito, maraming pagkain, tapos nature, napakaganda ng lugar na ito para sa amin ngayon. Bukod sa Instagrammable view at ambience, pwede rin mag-food strip sa dami ng food choices sa mga stall. Mula sa mga samalamig tulad ng shakes at fresh buko, yummy takoyaki, pares, street foods at marami pang iba. We are very proud at the same time po humbled na nagustuhan po nila ang ating, sa atin po, isang munting proyekto na gusto po nating ialay sa ating mga
kabalin dito, no? So dahil nakita po natin kung paano yung impact na pwedeng ibigay nila, na ibigay ng park na to, not just as a, sabi nga, tourist destination or pasyalan, pero more on livelihood. But wait, there's more. Dahil may LED screens din kung saan, bukod sa mga important announcements ng LGU, pwede rin mag-movie night kasama ang family. Bukas ang food park mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Libre ang pagpunta sa park, pero pakiusap ng LGU sa mga tao na panatilihin ang kalinisan sa lugar. Jasmine Gabriel Gulban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.